Sa huling bahagi ng taglagas, panahon ng kamanghamanghang at saganang ani. Parang anong gagawin natin sa lahat ng ito? Ikalabing-6 ng Nobyembre ngayon at medyo banayad ang taglagas dito. Kagabi lang ay umulan ng 1 pulgada, 26 na milimetro. Talagang basa ang lupa, pero sa Nodig, napupuntahan mo ito anumang oras. Walang problema rito. Pwede pa akong maglakad sa taniman ko. Ang gagawin ko dito, sa totoo lang, ay mag-aani ako ng saliriak at gagawa ng remoulade gamit ang recipe mula sa bago naming cookbook. Kaya magsisimula tayo sa hardin sa pag-aani ng mga sangkap at pagkatapos ay pupunta sa kusina para gawin ang putahe. Matagal na nandito ang mga celeriac. Isa itong gulay na mabagal tumubo. At nung huling bahagi ng Mayo, sila itinanim. Kaya 6 na buwan. At na siguro ay sapat na para sa recipe na gagamitin ko na nangangailangan ng kalahating kilo. Medyo sayang kapag tinatanggal mo ang maliliit na ugat ng celeriac, pero wala naman talagang ibang opsyon. Karamihan diyan pwede ko nang hugasan, tapos puputulin ko na lang ang ibabaw. Kung imbakin ko ang mga celeriac na ito na madalas pa namin gagawin sa mga susunod, mas marami akong iwang. Na mga ugat na may kaunting lupa at compost pa. At iyon, nakakatulong ito para manatiling mamasa-masa at mas tumagal sa imbakan. Maari mo rin ilagay ang celeriac na may ugat sa kahon sa shed. At maaari itong manatiling maayos hanggang sa tagsibol. Kaya pagkain ito para sa buong taglamig, tingnan ang napakagandang resulta. Isa itong variety na tinatawag na Porthos. Itinanim ng kalagitnaan ng Marso, saka inilipat. Kalagitnaan hanggang huling bahagi ng Mayo. Diniligan namin ito ng kaunti ng tag-init, pero hindi masyado. Hindi talaga sapat, kaya mas maliit ito kaysa normal. Kaya dadaan tayo dito. May ilang bawang na tumutubo diyan. Mukhang tama lang para sa ganitong panahon ng taon. At dito rin, dahil sa banayad na taglagas, ito ay mga espinaka na. Nagtanim kami nung kalagitnaan ng Agosto. Medyo huli kaysa dati, pero maganda ang tubo nila. Ginagamit ang lambat pamunuhin para hindi makalapit ang mga kuneho at insekto at para maprotektahan din ang repolyo. At ang mga repolyong ito ay para anihin sa huling taglamig at simula ng tagsibol. Medyo napaaga sila dahil sa mainit na panahon. Marami na rin kaming naaning ibang gulay. Halimbawa, maraming repolyo na pwedeng itago ng matagal, pero kailangan ding iproseso. Yung mga hindi ko na ibebenta, marami rin naman ako nabebenta. At gumagawa rin ako ng sauerkraut at kimchi. Kaya maraming posibilidad ngayong panahon kung ano ang pwede mong gawin sa lahat ng pagkain mo. Sa totoo lang, narito ang mga Chinese cabbage na ginamit ko para sa kimchi. Gumawa ko kagabi. Mukhang maganda ang kalalabasan. At ito ang taniman kung saan namin inani ang repolyo. At si Adam ay naglilipat tanim ng mga broad beans na itinanim sa module. Isa yan sa mga paraan ng pagtatanim. Pwede ka rin magtanim direkta, pwede mo pa rin itanim direkta sa taniman na ganyan. At ginamit ko ang sarili kong disenyo ng maliliit na module cell. Ngayon, tingnan mo, kita mo yan. Sapat na ang ugat para mailipat ng maayos. Medyo kakaiba ito, pero ito ang paraan para tumubo ang mga halaman. Itinanim sila noong Nobyembre 11. Uy, 1 ng Nobyembre pala, pasensya na. 2 linggo na ang nakalipas. Para mapatubo agad sila, at kung may daga ka, nakakatulong ito para malampasan ang yugto na iyon. Sige, ilalagay ko na ito. May isa pa akong celeriac para sigurado. At pipitas tayo ng ilang perehil. Kaya yan ang 2 pangunahing sangkap mula sa hardin para sa putahing ito. Ay celeriac at perihil. Perihil. Maganda pa rin ang perihil sa ganitong panahon ng taon. Dahil ito ay isang herb, isang halamang gusto ang katamtamang klima, tulad ng naranasan natin. Ibig kong sabihin, tingnan mo lang ang lakas at sigla ng mga halaman dito. Isang uri na tinawag na Italian Giant. Hindi ko pa ito masyadong napitas, kaya marami pa rito.
Pero tingnan mo ang kapal ng mga tangkay na yan. Kamangha-mangha talaga. Hindi isasama ang tangkay sa resipe. Dahil mas marami ito, kaysa sa gagamitin ko talaga, namimili ako at kinukuha ko lang ang mas malalambot na tangkay mula sa gitna. Madali lang. Mahilig talaga ako sa perihil. At isa pa, napaka-healthy nitong halamang ito. Kapag nakakakuha ka ng marami mula sa maliit na espasyo, maganda talagang magtanim at magkaroon ng marami nito. Pupunta na tayo ngayon sa kusina at gagawa tayo ng remoulade. Sige, nasa kusina na tayo. Nandito na ang celeriac at perihil. Pinaka-critical na sandali na ito. Madali lang yan. Gagawa ako ng remoulade. Aioli, 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 aioli. Isa itong mayonesang may bawang. Heto ang bawang. Inihanda ko na, binalatan ko na. Ito ang bawang na inani namin nung Hunyo ngayong taon. Dahil gagamitin ko ang stick blender. Pwede mo rin ilagay ang buong piraso ng bawang, sa totoo lang. Sa katunayan, ginawa ko yon kahapon. Para siguradong pino ang tatad, naglalagay ako ng 3 piraso ng bawang na iba-iba ang laki. Para sa akin, wala namang eksaktong sukat na kailangang sundan. Gabay lang talaga ang binibigay nila, tulad ng mga recipe. 2 pula ng itlog. Iba talaga ang kulay ng pula ng itlog. Interesante. Pareho ng kahon ng itlog, pero isa'y mas dilo at isa'y hindi. Baka mas maraming damo ang nakaan ng isang manok. Ang chlorophyll sa damo ang dahilan ng kulay ng pula ng itlog. At mustasa. Iyan ang 3 pangunahing sangkap na dudurugin. 1 kutsara. Sige, gaano kadami ang 1 kutsara? Nalaman ko na ito pala ang tamang sukat para sa 1 kutsara. Tanong, patong ba o hindi? Gusto ko talaga ng mas may lasang mustard, kaya maglalagay ako ng bahagyang punong kutsara. Pero depende pa rin sa panlasa mo. Nagawa ko na rin ito dati gamit ang whole grain na mustasa at gumana naman. Handa na tayong gamitin ang stick blender. Ilalagay ko ito sa mababang bilis. Kaya ang ideya sa puntong ito ay Durugin ito sa isang makinis. na malapot na halo. Maganda na ang itsura nito. Sa totoo lang, may mga piraso pa ng bawang. At para sa akin, okay lang ang maliliit na piraso ng bawang. Masarap yan sa remoulade. Kaya ulit, nasa sayo kung gaano kapino ang gusto mo rito. Mukhang pino na talaga yan. Handa na tayo sa mahalagang bahagi ng pagdagdag ng mantika. Ang maaring mangyari sa puntong ito, kapag nagkamali ay maaring maghiwalay ang mantika mula sa itlog at mustasa at masisira ang timpla. Ang inaasahan ko na mangyayari ay magiging mas malapot ito ng mas malapot at makikita mo kung paano ito umaabot sa isang antas ng lapot kung magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, tanong ay, gaano karaming mantika ang dapat idagdag? Mas kaunti ito kaysa sa nilagay ni Kat sa recipe niya. Sinabi niya na 400 ml ito ay 250 para sa dami ng itlog at mustasa. Doom! Kaya kahapon, ganyang dami ng mantika ang ginamit ko, kaya nakagawa ako ng masarap na timpla. Si Nicola na nagvi-video ay gumagawa rin siya nito sa bahay nila at nahiwalayan kanya nang idagdag niya ang sobrang mantika. Susubukan kong magdagdag ng mantika at titingnan ang resulta, pero malamang hindi ko maabot ang 400. Mukhang maganda ito. Mga 200 ml ng mantika ito.
Ilalagay ko na lahat kasi napagdesisyonan na. Makikita mong malapot na ito ngayon. Sa tingin ko, may natirang bola sa taas ng blender. Baka naipit lang. Mahirap sabihin kung anong nangyayari doon. Alam kong hindi ko dapat gamitin ang daliri ko. Huwag. Pero, Tama, handa na yan. Sa tingin ko kung... Dito na, alam mo, mapapatuloy ka ba o titigil? Kung meron ka ng maganda at tantay na halo na ganito, lagi kong pinipili na tumigil na at wag nang ipagsapalatang ituloy pa. Walang mas nakakalungkot kaysa sa pagkakaroon ng maganda. Mayas na nahalong aioli. Tapos, naghiwalay ito. Kaya sa puntong ito, pwede na nating idagdag ang katas ng lemon para na ito sa pampalasa. Katas ito ng isang lemon. At konting asin at konting paminta. Mga kalahating kutsarita ng asin yan. Kaunting paminta. Depende ito sa panlasa mo. Kaya nagbibigay lang talaga ako ng idea dito. Alam mo, pwede mong baguhin ang mga proporsyon na to. Ihahalo ko lang. Yan ang marahan gamit ang kutsara. Kapag maayos na lahat, tiyak na masarap ang kalalabasan. Pagkatapos, idagdag natin ito sa ginadgad na celeriac na siyang susunod na hakbang sa reseping ito. Sa madaling salita, dalawang bahagi ang recipe. Una, gawin ang aioli sauce. Gumamit ako ng extra virgin olive oil dyan. Ang sarap ng mantikang yon. At nakakadagdag na, yun ang maraming lasa. At nandyan pa ang ibang lasa, bawang, pula ng itlog, at mustasa. Tikman natin agad. Kaya kung kainin yan ng mag-isa lang, sa totoo lang, ang sarap talaga. Mas gusto ko ng mas maraming bawang. Siguro magdadagdag pa ako ng 2 pang piraso doon. Kaya depende rin sa panlasa mo. Sige, itabi mo muna yan at gadga rin ang celeriac. Timbakin natin ang celeriac. Mas marami ito kaysa sa kailangan ko. Gaano karamihan ilalagay ko talaga sa putahe? 835 gramo. Sabi sa recipe, 500 lang. Kaya mga ganun nga lang ang gagawin natin. Makikita mo kung gaano kakapal ang mga ito, puno na magagandang ugat at maliit na butas sa gitna. Sa totoo lang, maraming laman ang celeriac. Mataas ang halaga ng gulay na yan. Mataas ang dry matter nito, ibig sabihin... 460 gramo yan. Maganda. Kahit nasabi ko na matapos ko itong putulin, parang gusto ko pa ning isama ito ng buo. Ang tanong ngayon, gaano karami ang puputulin ko? At ang lagi kong ginagawa ay magbawas ng kaunti lang hanggat maari dahil kapag mas marami kang iniiwang balat sa ibabaw, mas marami ring microbio. At parami ng parami ang mga pag-aaral na yon na nagsasabi tungkol sa halaga ng mga microbio para sa ating bituka. Hulaan mo kung saan galing ang mabubuting mikrobyo para sa bituka, sa lupa. Kaya likas na, itong celeriac dito ay maraming benepisyo kahit yung mga hindi masyadong kaakit-akit na bahagi sa gilid. Gagamitin ko na ngayon ang aking lumang kudkuran. Ginagawa ko ito sa kamay, pero pwede mo rin gamitin ang makina. Mas gusto ko talaga ang mano-manong kudkuran, kaya yon ang gagamitin natin na yon. Huwag masyadong pino, dapat may kagat pa rin. Maganda ang texture ng celeriac. Huwag mo itong kudkurin ng sobrang pino. Mas pino kung kukutkurin ang beetroot kaysa sa celeriac. Itutuloy ko lang ito at babalikan kapag nilalagay ko na ang perihil. Tinatanggal ko lang ang tangkay ng perihil. Sa tingin ko, may gagamit ng mas maraming tangkay. Pwede kasi malambot ito. Maganda ang may sariling tanim na gulay sa bahay dahil kompleto ka na agad. Lalabas ka, titingnan mo kung anong meron. Pipitasin mo ayon sa gusto mo, ihahanda mo ayon sa gusto mo. At maging handa ring baguhin ang mga resipe. Gaya ng naranasan ko dito nang makakuha ako ng malaking celeriac na mas mabigat kaysa inaasahan ko. At aba, bakit hindi gumawa ng mas marami pa? Ang ganitong klase ng putahe, itong remulad na. Tatagal ito na ilang araw at pwedeng ilagay sa ref, pati ang aioli. At ang celeriac, habang kinukudkod ko ito, gusto kong ibahagi sa inyo ang napakabangong amoy nito.
Isa ito sa mga root vegetables na may pinakamalakas na amoy. At celery nga ito, pero may iba pa siyang lasa bukod doon. Medyo may pagka-nutty din ito. Malalasahan mo rin ang nutty flavor nito kapag hilaw. Kaya isa to sa mga paborito kong putahe dahil dun pa lang, nandun na yung kakaibang lasa ng celeriac at dahil tanim sa bahay, mas malasa pa ito. Tapos, meron ka pang napakalalim na lasa at sarap mula sa aioli, yung bawang, mantika at mustasa. At kailangan kong sabihin na, habang nagtataping kami ngayon, natikman ni Nico na yung aioli at sabi niya, wow, oo, yung mantika. Yung mantika talaga ang nagpapasarap. Kaya kumuha ka ng pinakamagandang mantika para sa ganitong putahe dahil hilaw itong kinakain at mas lumalabas ang lasa. Sa recipe ni Katz, sinasabi na 2 kutsara kada halos 500 gramo. Ganun lang yon. Kaya lumampas tayo sa 500 gramo. Kasi mas marami akong nilagay kaysa sa recipe. Mahilig kasi ako sa perihil. Ang perihil, kada gramo, ay isa sa may pinakamaraming vitamina C sa mga bagay na pwede mong itanim sa iyong hardin. Kaya hindi lang ito basta palamute. Nadulungkot ako kapag pumupunta ako sa mga okasyon at ginagamit lang ito bilang palamute tapos wala namang kumakain. Sa tingin ko, ito ay tungkol sa kulot na perihil na karaniwan sa UK. Patag ang dahon, malinaw na Italian giant kung di mo nakuha kanina. Kaya may, maganda na tayong halong tuyong sangkap. Tara, tingnan natin ang libro ng recipe. Sa totoo lang, may nakalimutan ako noon. Ngayon, sa paggawa ng remoulade, may 2 recipe akong sinusundan mula sa libro. Ang una ay ang aioli. May perehel ako sa mga daliri ko. At ayun na yan. Makikita mo, kalahating pahina lang ito at maliit lang. At pagkatapos, meron tayong remoulade kung saan, bukod sa aioli, sinasabi na 6 na kutsara. Kaya malamang dodoblehin natin yon. May mustasa at katas ng lemon din. Ilalagay ko na ang mustasa habang naalala ko. Ayan, mamaisang kutsara pa ng mustasa yan. Dijon mustasa ito. Pwede ko sana nilagyan ng whole grain pero siguro sa susunod na lang susubukan ko yan. Gusto ko ang whole grain mustard. Itong libro na ito, by the way, pwede niyong bilhin sa website ko. Meron sa webshop, mga signed na kopya. Pwede rin kayong humingi ng dedikasyon. Pangregalo sa Pasko. Pwede mong gawin yan sa checkout. Mag-request ka ng note at isusulat ko sa libro para sa'yo. Yung lemon na nilalagay ko, ginagadgad o pinipiga ko ng sariwa. At kahit na pwede kang bumili ng lemon juice, alam mo yon, yung juice na ready na, mas makakakuha ka talaga ng mas masarap na lasa. Kung gagawin mo ito ng ganito, magdadagdag pa ako ng isang buong lemon. Bagay na bagay ang celeriac at lemon. Karamihan sa mga root vegetables, nung isang gabi sa book launch event, ginanap yon sa City Farm Cafe sa Bristol. Ay. Carrot at parsnip. Paste. Sasabihin ko sana, halos na isa pang recipe sa libro. At yon, medyo marami-raming lemon at kaunting orange din. Akala ko lang parang lasa ng marmalade. Gustong gusto ko yon sa event na ito. Kaya lahat ng lemon na ito ngayon. Alam mo, kukuha ako ng salaan kasi napansin ko na may kaunti. May nakalusot na buto ng lemon dyan. Ayokong isama ang buto sa salad. Isa lang naman yun. Maliit pa. Tama. Kaya. Ayos na ang bahaging iyon. Pwede mo ring lagyan ng asin at paminta, pero hindi ko muna gagawin dahil meron na tayo kahit paano. Kaya 6 na kutsara. Masasabi kong 2 itong kutsara. Alam mo, kaya huwag kang masyadong mag-alala tungkol sa eksaktong sukat ng mga sangkap sa puntong ito. Depende kung paano mo gustong kainin ito. Sasabihin ko na yan ang minimum base lang sa tingin. Kasi nakakakain na ako ng celeriac remoulade na talagang. Punong-puno ng mantika, itlog, at lasa ng mustasa mula sa aioli. At alam mo ba? Sa nakikita ko dito, iniisip kong magdadagdag ako. Itong lahat. Gumagawa ako ng malaking batch dito. Ang lasa ng celeriac ang siyang nagpapasarap dito dahil napakalakas ng lasa nito.
na ito ay isang uri ng pagkain na hindi ka kakain ng isang malaking plato. Nito lang mag-isa. Ito ay, at higit pa ito sa merienda, pero isa itong matinding potahe ito, sa lasa man o sa sustansya. Nutrisyon, solidong laman. Mapupuno ka nito ng higit pa sa inaakala mo. Hindi ito tulad ng patatas. Alam mo naman, maraming tubig ang patatas. Mapapansin mo siguro na dumiliit sila kapag inihurno dahil lumalabas ang tubig. At ito, hindi ganon. May tunay itong laman dito at mukhang maganda ito para sa akin. Ganito, kung naalala si Kat nung ginagawa niya ito sa araw ng kurso, isa ito sa mga paborito kong putahe. At ang gagawin natin ngayon ay magpapatuloy akong maghalo ng kaunti at pagkatapos ay mag-iisip tayo ng paraan kung paano ito ihahain. Gagamitin ko ang tinapay at mga dahon ng salad. Tapos ipapakita ko ang huling putahe. Ito na ang masayang parte ngayon. Tingnan ninyo ang magagandang sangkap natin ngayon. Mga dahon ng salad, pinitas natin kahapon at panapanahong halo para sa huling bahagi ng taglagas. At ang bagong gawa na remoulade at tinapay. Iba't ibang paraan ng pagkain ng ganitong remoulade. Masarap ito sa inihurnong patatas at gulay. Ito ang homemade kong tinapay na hindi na kailangang masahin. Ang recipe nito ay nasa cookbook din. At ito ay purong rye, 100% rye talagang bagong giling. Kaya giniling ko ito gamit ang maliit na gilingan. At dahil purong rye ito, lagi akong namamangha sa taas ng pag-alsa nito. At lalagyan ko ito ng remoulade. Sa totoo lang, lalagyan ko pa ng kaunting palamuti ang plato na ito. Ang mga dahon na ito ay kamangha-mangha. Ito ay chicory, ang puso ng chicory. Uri ito ng Castelfranco na tinatawag na Lucia. Parang bahagari ang bawat isa, kamangha-mangha, maganda at masarap kahit medyo mapait tulad ng radicchio. Masarap ang chicory sa salad ngayong panahon. May mapait-tamis na lasa mula sa puso at kusang namumuti. Nilagyan ko rin ng celeriac bawat piraso ng tinapay. At handa na itong kainin. At ang natirang aioli at remoulade, pwede mo lang ilagay sa isang Tupperware na lalagyan at ilagay sa ref. Pwede itong tumagal ng 2 o 3 araw kung aabot pa ng ganon katagal. At heto na tayo. Mabilis ko lang babanggitin ang susunod na 2 video na ilalabas ko sa aking channel. Isa, itong video tungkol sa mga libro ko na kinunan namin ni Edward kung saan ipapaliwanag ko ang iba't ibang libro ko. Sa ngayon, 14 na ang naisulat ko sa pagdaan ng mga taon. Gumawa kami ni Alessandra ng video ngayong tag-init tungkol sa pagtatanim ng kamatis sa labas. Bahagi ito ng serye namin mula Mayo hanggang Setyembre. At meron kaming ilang mga promo sa Green Friday na gaganapin sa ika-24 at ika-25 ng Nobyembre. Kaya, ito na ang sandali ng katotohanan. Sulit na sulit talaga yon. Yan. Ang pagpapalaki nito. At lahat ng pagluluto na ito, gustong gusto ko.